Hello guys, so this is the part 1 of our discussion about Article 3 Bill of Rights ng ating 1987 Philippine Constitution. Pero disclaimer lang agad, this discussion is only based on my capacity and also my understanding as a criminology professor in different universities and colleges. So let's begin. According to Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Meaning to say, walang pwedeng makulong or makuha yung kanyang property, kanyang mga ari-arian, kung hindi ito dumaan sa ating legal na proseso. So, dito tayo sa deprivation of life. So, ngayon kasi suspended na ang lethal injection, or yung death penalty, no? Dati kasi meron yan, pati yung electrocution, pero suspended na yan kasi napagdebatihan yan before sa Senate and also approved by the President, kaya yan ay nasuspend. So walang tao ngayon ang pwedeng mamatay kahit na they are found guilty by the higher court. So next naman dito yung deprivation of liberty. Ang ibig sabihin lang nito guys ay walang kahit na sino ang pwedeng ma-detain without legal grounds. Ibig sabihin nun, ito yung mga pinupunto nila before na yung mga police natin, okay? Even I am a police officer guys pero I am against with those acts ng mga police na dati naman ito, ngayon kasi hindi na siya masyadong nangyayari. Okay? Na kinukuha nila yung mga tao, pagkatapos nun, i-detain nila without valid reason or legal grounds, meaning to say wala silang na-commit na any crimes. Hindi siya pasok sa warrantless arrest at hindi rin siya pasok sa warrant of arrest. So bawal daw yan guys, okay? So yung kung kakapkapan ka ng pulis, i-hold ka niya, tapos dahil hindi ka ganon kaganda sa paningin niya, para bang napagtripan ka ng pulis, bawal yan. Okay? So karapatan natin yan, maging malaya. Next one is yung sa ating property, sa ating ari-arian. Ang ibig sabihin lang ng deprivation of property, walang kahit na sino ang pwedeng kumuha ng ating ari-arian kung hindi dumaan sa legal na proseso. I will give you an example para mas madali nyo maintindihan. Okay? Marami kasi tayong mga informal settlers or yung mga squatter na tinatawag sa salitang kali, squatter. So yung mga tao na yon ay nakatira na for how many years, decade, minsan century na, okay? Siguro mga pamilya doon sa squatter area na yon. So they are claiming na sa kanila yung property kasi henerasyon na yung pinagdaanan na walang nagki-claim ng property na yon. Then eventually after how many years, there's a certain person na pumunta doon sa lugar claiming that such property ay sa kanya daw yun. Okay? Ngayon, hindi niya pwedeng i-claim yun, kahit magpakita siya ng title, hindi niya pwedeng i-claim yun kung hindi dadaan sa legal na proseso. Bakit? Or sa korte. Bakit? Kahit na may title ka, may mga tao na doon, and the property na kinatitirikan ng bahay nila ay still dispute. Ibig sabihin, pinagtatalunan. Only the court will decide kung kanino yung ownership noong lote na yon na kinatitirikan ng bahay nila. Kaya nga, di ba, may mga nangyayaring sinusunog na lang yung property. Sinusunog na lang yung mga squatter area. Para saan? Para hindi na humaba yung diskusyon, hindi na mahirapan magpaalis yung mga nagki-claim ng property. Okay? Dun sa mga squatter area na yan. Kaya nangyayari yan, guys. Okay? So, yan yung sinasabi natin. Ngayon, kung sinabi naman ng korte na sa claimant talaga yung property na yun dahil meron siyang titulo na pinapakita, and even though na you are living there for how many years, ay hindi kasi magiging basis yun. Okay? As long as na meron title and it is decided by the court. Okay? So, kailangan natin umalis. So, ang ibig sabihin nun, dumaan sa tamang proseso. Yan yung sinasabi sa Section 1. Dito naman tayo sa Section 2. The right of the people to be secure in their person, houses, papers, and effect against unreasonable search and seizure. Okay? I-explain natin yan guys. Alam nyo ba guys, itong Section 2 ay napakahaba ng history. So, sisimulan na lang natin dito sa kung saan nagsimula
ang 1987 Constitution. Okay? So before kasi noong martial law, maraming mga dinadakip na mga tao, maraming mga kinukulong, maraming sinesearch without valid reason. Okay? Kaya nga nauso dati, kung maalala nyo, na sinasabi nila na kinakapkapan ng pulis yung isang tao. Tapos may makikita na kung ano man, sabi nilang tanim droga, tanim firearms, illegal firearms or deadly weapon. Okay? Nangyayari kasi yan. Alam mo kung bakit nangyayari yan? Kasi hindi alam ng ating sambayan ng Pilipino yung kanilang mga karapatan. Ngayon, kung alam nila yan, alam nila na bawal kang arestuhin, bawal kang i-search, no? Kasi karapatan natin yung secure to their person, houses, and papers. Ng mga pulis na mga abusado. Kunyari, napagtripan ka ng pulis, di ba? Or sabihin natin, korsonada ka ng pulis, or dahil pangit ka, ayaw ka ng pulis, masakit ka sa mata. No? So may mga ganyan. Mukha kang kriminal. Okay? Ngayon, hindi magiging batayan yun na porke mukha kang kriminal, ay kriminal ka na. So, kapag ka, finrelease ka ng police officer, at alam mo, wala kang ginagawang kasalanan, finrelease ka lang niya, wala kang initial violation, hindi ka umihi, hindi ka nanigarilyo, okay, or kahit ano pa man. Tapos, ang mangyayari nun, isa-search ka niya, magkakandak sila ng arrest, magkakandak sila ng search, hindi pwede yun. It is a clear violation of your constitutional rights. Okay, to be secure of their person and houses. Ganun na din yung ating houses, yung bahay natin, 'di ba? Maraming kayong nakikita na mga kapulisan bigla na lang pumapasok doon sa mga bahay ng mga tao without showing any valid reason. 'Di ba? Wala naman nangyaring warrantless arrest, yung mga hot pursuit operation, tapos wala naman din silang pinakitang search warrant to conduct search and seizure sa inyong mga bahay. Kapag nangyari yon, violation yon ng inyong karapatan. Buti nga nauso na yung mga CCTV, mapapakita na natin, no, mare-record na yung mga footages na ginagawa ng mga kapulisan natin ngayon. I'm not against with the police officer. Maraming mga police officer na mababait naman din talaga. Pero hindi kasi maiwasan because of the abuse of authority ay nangyayari yung mga ganyang bagay. Okay, so para maproteksyonan natin ang ating sarili, ang ating pamilya, ang ating loved ones, ay kailangan malaman natin itong bagay na ito. Kung nakikinig ka dito sa ating lecture, no, please consider like and subscribe sa ating channel para kahit papano ay ma-notify kayo dun sa mga susunod na mga videos natin. Especially those students na under my class, no, under my supervision. I-like and subscribe nyo na ito. At part din ito ng inyong examination, guys. So, ano lang ba exemption? Hindi natin pwedeng insist, hindi natin pwedeng sabihin na I invoke my rights against illegal search and seizure. Meron tatlong bagay. Una dyan ay yung merong valid warrant of arrest. Yung warrant of arrest issued by the judge. Judge ang nag-i-issue niyan, dinidetermine nila based on the presented pieces of evidence by the prosecution or by the complainant kung may probable cause ba ito na mag-issue ng warrant of arrest doon sa isang tao para hulihin yung isang tao. Next one naman ay yung warrantless arrest. Yung warrantless arrest, hindi siya pasok sa warrant of arrest. Yan yung exemption. Kahit na wala kang warrant of arrest, pwede nating hulihin yung tao. Una, yung tao na yon ay actually attempted to commit a crime. Okay, nagawa niya yung isang krimen at nakita mo, personal mo nakita, pwede ito kasi pwede ito kahit na civilian kasi meron tayong tinatawag na civilian arrest. Nakita mo yung tao na kinukupitan niya or nagnanakaw siya ng kung ano pa man. Pwede natin siyang hulihin, pwede natin siyang i-hold, pwede natin siyang i-search. Okay? Next one is yung hot pursuit operation. Ano ba yung hot pursuit operation? Hindi mo nakita yung tao na yon ay ginawa niya yung isang krimen. Hindi mo nakita na siya yung nag-snatch doon sa bag ng isang babae. Pero, based on the personal knowledge na yung tao, yung complainant, yung babae na ninakawan ng isang tao, tinuro niya yung tumatakbo na lalaki
na siya yung gumawa ng isang krimen, siya yung kumuha ng kanyang mga wallet at cellphone, pwede natin siyang hulihin at mag-conduct ng search. So, yan yung warrantless arrest. The third one naman is yung escape prisoner. Dahil nga, meron violation yung isang tao na nakakommit siya ng crime, which is evasion of sentence. Prisoner ang tawag dito, escape prisoner. Okay? Because yung mga prisoner ay they are serving their sentence because they are already convicted, kaya sila ay pwedeng hulihin. Dahil nga, kapag tumakas ka at ikaw ay convicted person, meron kang violation na nakomit. Violation sa ating batas. Ano yon? Evasion of sentence. Pero yung detainee, wala pang final judgment, siya ay tumakas, wala siyang violation na makukumit kasi walang evasion of detainee. The last one is yung search warrant. So, doon tayo sa person kanina, yung warrant of arrest and warrantless arrest. Dito naman tayo sa ating mga property. So, may mga tao kasi, mga pulis, no, kahit nga lang last year ata, na parang napanood ko na balita ito sa TV, na yung mga pulis, no, pumasok doon sa isang computer shop. Ewan ko sa Manila ba to o sa Taguig. Pagdating doon, kinulimbat nila, nag-search sila, sabi nila, mga pulis kami. Sabi ng mga pulis, no? Kala mo, titigas di ba? Pagkatapos noon, nag-search sila doon sa lugar. Wala silang pinakitang search warrant. Pagkatapos, kinuha nila yung mga valuable items doon sa computer shop. Siyempre, kasama na doon yung pera. So, it is a clear violation ng ating karapatang pangtao. Bawal kasi yun, guys. Wala kang search. Actually, kahit may search warrant ka, tapos kukunin mo yung mga valuable items ng sina-search mo, bawal din yun. What more kung kung ikaw ay pumasok sa isang lugar, tapos wala kang search warrant. Kailangan mong ipakita yung search warrant para mahalughog mo yung isang bahay. Alam niyo, maganda tong batas na to. Maganda tong constitutional rights na to aralin talaga. Kasi malalaman mo na ito pala yung mga karapatan ko. Kapag hindi mo alam to, prone ka sa abuse. 'Di ba? Lalo kung hindi ka naman mayaman, lalo kung wala namang kayong gate. 'Di ba? Yung kung wala kayong gate, bigla na napapasok yung mga pulis sa inyo na parang mga kawatan. 'Di ba? Unless kung may gate kayo, at least kahit papaano may pwedeng ma-prohibit ng konti, no, or ma-delay yung mga pulis na pumasok doon sa bahay nyo. So, yan lang yung section 2, guys, para mas maintindihan nyo. 1 and 2. Yung succeeding sections, i-discuss ko na lang and i-upload natin yung next video kasi it is already 13 minutes at medyo matagal to i-upload sa ating YouTube kapag kayo na. So, part 1 ito. So, please wait yung mga succeeding sections, siguro hanggang part 7 ito, no? Kasi, ano to or part 10, kasi 22 sections ito. So, yun lang siguro. Have a good day. Bye-bye.